Yun, Happy New Year! Ang vlog na to ay tungkol sa mga mahalagang bagay na natutunan natin sa taong 2024. Tapusin mo yung video na to, isi-share ko sa inyo yung mga mahalagang bagay na natutunan natin at malaki yung naging effect sa atin, sa personality natin, sa business natin, at sa buhay natin mismo bilang isang asawa or husband at tatay na rin sa aking mga anak. So, ako nga pala si John Ray Gumahad, ang founder, president at CEO ng GNB Dynamics Corporation. Meron na tayong 9 years na experience sa lalo na sa printing business. Ayun. Pero bago ang lahat, ikukwento ko muna sa inyo kung ano yung mga ginagawa natin nung mga previous years tuwing December or year-end. Simula nung nag-business ako, lagi yun, year-end, after ng birthday ko, nag-i-evaluate ako mismo ng performance ng company ng buong taon. At the same time, doon ko na rin ginagawa yung execution plan or planning para sa next year. So, sa loob siguro ng mga 8 years, ako lang nakakaalam kung ano yung naging evaluation ko. Ako lang din nakakaalam kung ano yung execution ko, kung ano yung magiging business plan ko for the next year. So, yun ang problema ko. Nahirapan ako kasi nga hindi din naiintindihan, lalo na si Mrs., yung pamilya ko, hindi nila alam kung ano yung mga pinag-i-execute ko. Parang napaka-imposibleng mangyari yung mga gusto kong mangyari. Kaya parang hindi sila, suporta sila pero natatakot sila, nag-aalangan sila. Pero syempre tayo, kalkulado natin, meron tayong basis. So tuloy na tuloy tayo. Yun nga, sumasablay din naman. Pero hindi tayo sumusuko, syempre. So, yung taon na to, hindi ko naman in-expect na magko-content ako. Yun nga, meron kasi akong community, which is yung KMG Group, Kasosyo Malupit Group. Shout out kay Kasosyong Arvin. Ayun, siya yung isa sa nagturo ng KMCC program. Bali ano yun, Kasosyo Malupit Content Creator Program. Ako, sumali ako, nag-enroll ako, pero hindi talaga intention para mag-content. Ang intention ko dun is para magpasalamat lang kasi sa loob ng 8 taon na nag-i-execute ako ng business, lahat ng vlog or lahat ng content ni Kasosyong Arvin, yun yung pinapanood ko o yun yung isa sa mga nag-guide sa akin kung bakit meron tayong korporasyon ngayon. Siya yung pumukaw sa ating natutulog na basta siya yung nag-open up ng pangarap na mataas na ay meron palang ganun, meron palang posible palang mangyari yon. So ayun, sa loob ng 8 taon ganun lang yung ginagawa natin, na-evaluate natin, ako lang yung nakakaalam, and then pagdating ng January, ayun, ipipresent ko na sa kanila, ito yung gawin natin, ito yung mga execution natin. So, nahirapan ako. Ngayon, nung dumating na yung 2024, yun nga, nag-EMCC ako, nag-enroll ako, nag-graduate ako, pero wala akong assignment, hindi ako pumasok, parang isang beses lang ata ako pumasok dun eh. Tapos, graduation na. So, hindi ko talaga na-practice paano yung mga diskarte, paano yung structure, paano paraan para kumapal yung mukha mo dito sa harap ng camera. Kasi nung minsan din nag-try din ako, talagang ang hirap ng makipag-usap sa harap ng cellphone, camera, kausap mo yung sarili mo. So, ayun nga, medyo natagalan tayo. Pero hindi pa rin yun, hindi reason. Ginawan pa rin natin ng paraan, solusyon, kasi nga maganda naman. Naramdaman natin, yun nga, grabe yung transformation sa akin, lalo na yung sa sarili ko. Before, kung mapansin nyo yung mga previews ko na mga vlog, ang yabang ko dun, grabe. Yung tipong, akala mo alam ko na lahat.
Lalo na yung mga, meron kasi kami ni Mrs. na nag-content kami, humarap kami sa camera. Parang challenge ko lang siya. Grabe, sobra talaga yung ano tawag nito? Basta hindi maganda yung nakita natin yung sarili natin kung paano mag-react dun sa mga usapan namin ni Mrs. Lalo na yung nagalit tayo. Alam mo yun, kung hindi tayo nag-KMCC, hindi tayo nag-content, hindi ko na realize na ganun pala ako. Ang pangit pala. Alam mo yun, ang yabang or basta, yun yung isa sa mga na-realize natin. So, isa yun sa in-adjust ko. Kumbaga, kailangan baguhin hanggang sa may adjust mo towards dun sa concern or sa tao, lalo na sa akin kay Mrs. Yun isa sa mga mga malaking bagay na natutunan or na na figure out ba or ano tawag niyan, natutunan. So yun yung isa sa mga pinakamagandang nangyari sa atin ngayon. Yung mga mahalagang bagay na natutunan natin sa taong 2024, syempre unang-una na natutunan natin na nandyan pala yung ginaid tayo ni God. Ginaid tayo, pinoprotektahan tayo kahit nga dumaan tayo sa mga maraming challenges. Lalo na sa akin, ang dami kong sinubukang inopen na business na halos lahat hindi naging successful. Nagkaroon ako ng mga partnership na business. Ang goal ko noon is 10. Grabe. Pero kaya naman. Ang naging challenge lang doon, syempre kailangan pa natin i-adjust yung sarili natin or kailangan pang matuto. So, grabe yung mga learning natin doon. And then, nagkaroon naman tayo ng dalawang company ngayon na ini-execute na meron pa rin tayong partner. So, next year, yun yung isa sa mga tatrabahuin natin. R. Puentes Big Bike Garage. Next year, asahan nyo, meron kaming mga bagong pasabog. Possible. Ba't may langaw? Possible. May plan kami na magbuo ng big bike pero electric siya. So, pagdasal natin, sana pagbigyan tayo or i-guide tayo na magawa natin yun. And then, yung one click, delivery partner, yun yung isa din kay Cash Kyle. Yun yung mga na-i-execute at na i-survive or talaga na i-execute natin next year. So okay na rin yung mga planning doon. May mga konting aayusin na lang para full na talaga siya. Possible i-launch natin next year. And then ang mahalagang bagay pa na natutunan natin sa taong 2024, ayun nga, naging stronger yung relationship, yung family, and then sa amin ni Mrs. medyo mas naging okay compare sa dati. Marami tayong in-adjust. Pero sa 2025, mas marami pa tayong tatrabahuin. Dati kasi, ang akala ko lang, bigay ko lang sa kanila lahat ng pangangailangan nila. Maintindihan na nila yun. Kahit wala yung oras ko, kahit nagtatrabaho ako dito. Sa totoo niyan, mga birthdays, graduations, mga family gatherings, hindi ako masyado napunta. Kasi nga, mas priority ko yung business. Masyado ako nag-focus sa business. So, ngayong 2025, dahil sa KMCC, na figure out natin or natutunan natin na kailangan pala yung pamilya din natin or yung mga anak natin, bigyan din natin ng
tamang oras, samahan natin sila sa mga activity nila sa church or ano. So yun yung mga isa sa mga ayusin natin. Grabe yung mga natutunan natin dito. Sa amin ni Mrs. medyo lesson na yung pagtatalo, hindi na masyadong nagagalit. Nag-aaway naman, pero hindi tulad dati na malupit. Grabe yun. So, ayun. Ngayon, ang isang mahalagang bagay pa na natutunan natin ngayong 2024 ay yung mga natutunan natin doon sa pakikipag-partners. Kasi ang dami nating in-execute Ang dami nating sinubukan na mga business na may mga partners. Kasi ako, ayoko na talaga mag-isa. Ayoko na talaga mag-execute ng business. Bukod dito sa GNB Dynamics, pag nag-open pa ako ng next na mga business, kailangan meron akong partners. At yung partner dapat na kasama ko doon ay master niya or meron talaga siyang skills para doon sa i-execute namin na business. Pag hindi at aaralin pa namin, medyo pass na ako doon. Ayun, dami nating learning, lalo na sa mga agreement, pag-communicate sa mga partners natin, dapat nagkakaintindihan tayo, dapat meron tayong malinaw na usapan. Kung nakita nyo tong game site, yung Baluarte Airsoft game site, shoutout sa mga partners ko dyan. Ayun, pasensya na kung hindi tayo nag-successful kasi nga, ayun, may mga hindi rin malinaw dun sa umpisa kaya nagkaganon. Pero keep it up pa rin tayo. Open pa rin naman ako kung ano yung mga susunod na mga plans or ano. Basta meron lang tayo dapat na malinaw na agreement. Kaya thankful din ako na nakasama ako sa grupo na yon dahil marami tayong natutunan din doon. Lalo na sa wait, nawala yung phone ko. Ayun, naputol. Nalobat yung aking telepono So, ayun, isa sa mga yung natutunan nga natin, yung sa mga sa Airsoft natin, malaki yung mga learnings na nakuha natin doon sa pakipag-partner natin sa iba't ibang tao din, mga kaibigan din natin na kilala sa Airsoft community. So, ang next mahalagang bagay na natutunan natin sa taong 2024 ay yung pag-automate ng business. Ayun, medyo sa pag-automate ng business, medyo natagalan tayo. Actually, ang goal natin ng 2024 talaga is ayusin yung pinakasistema ng company. So, January pa lang nag-execute na ako noon. Nag-hire ako, ang HR ko, pina-implement ko na yung mga SOP, hiring process, pati yung mga attendance, fabrication process, waste management, lahat, mga trainings, paano mag-fabricate, dapat sundin talaga nila yung mga proseso natin. So, ayun, medyo hindi nga natin na-implement ng maayos. Nagkaroon tayo ng masyado ako nagtiwala agad sa mga empleyado ko. Kumbaga, isang beses ko lang sila tinraining o sinabihan na ganito yung gawin, ganito yung tapos hindi ko na sila na monitor. Hindi ko na sila na-evaluate bawat isa kung tama pa ba yung mga ginagawa nila, sinusunod pa ba nila yung SOP na gustong mangyari. So, yun yung isa sa mga mali. At bandang dulo, dahil nga in-automate natin na kahit papano naayos naman dahil sa automation na ginawa ni Kyle, medyo nagkaroon talaga ng sistema yung company. So this coming 2025 January, implementation talaga lahat. Strict implementation and monitoring. Yun yung isa sa mga game plan natin for the next year. So next, ang mahalagang mga natutunan natin sa loob ng 2024 ay yun nga, naging content creator tayo dahil sa
KMCC program, Kasosyo Malupit Content Creator Program ni Kasosyong Arvin Urubia sa community namin na Kasosyo Malupit Group. So, grabe yung nagkaroon tayo ng mga kaibigan. Dati napapanood ko lang to si Kasosyong Arvin, si Kasosyong Chikoy. Ngayon si Kasosyong Arvin parang kaibigan, naging kumpare ko na rin yan eh. Nagninong kami doon sa kasal ni Kasosyong Giovanni. Hindi ko rin alam bakit ako napaninong doon eh. Napa-oo. Pero isang magandang opportunity o magandang din. Ako yung ninong pero ako pa yung, sa tingin ko ako yung maraming natutunan na mga aral na ako pa yung ina-advisean ni Kasosyo Giovanni pagdating sa married life o sa pag-aasawa, paano dalahin yung mga asawa natin, paano lambingin. So mas siguro siya yung ninong ko. Kaya kinuha niya ako ninong para turuan. Kaya thankful, grabe, dahil sa KMCC nangyari sa atin 'yon. Dahil sa KMCC nagkaroon tayo ng mga partners, nagkaroon tayo ng mga kaibigan talaga na pareho. Dati, matagal na ako sa community, KMG, since 2006, 18, 17, gano'n. Nanonood na ako, pero hindi talaga ako kahit mag-comment, hindi talaga ako na uma-attend sa mga Zoom. Pero bumili ako ng libro tsaka mga t-shirts, mga merch. Nung anniversary last 3 years ago ata yun, pumunta ako pero syempre mahihain tayo sa likod lang. And then, ayun, nag-MCC, hindi rin tayo pumasok. Pero grabe, ito dahil sa tambayan, yun yung isa sa mga, nagkaroon tayo ng mga kaibigan. Lalo na si Kasosyong Christian, nasa US. Nung umuwi siya, yun, nagkita-kita kami. Grabe, parang ilang taon, parang high school friend na kami pagka nagkita eh. Ganon yung isa sa mga benefits or na natin, yung napahalagahan talaga natin yung KMCC. At the same time, dahil dito sa pagko-content ko, dahil sa sinishare ko yung natutunan ko sa loob ng 9 years sa pag-i-execute ng printing business, focus lang talaga ako sa isa. Yun, naintindihan din, lalo na ni Mrs., yung pamilya natin, yung ibang tao, kahit papano, nakakatuwa naman na nagko-comment sila, napapanood nila yung mga sinishare natin, yung mga natutunan natin. Kaya importante naman yun. Sayang din naman kasi yung wisdom or yung natutunan natin sa loob ng ilang taon. Yung mga struggles, yung mga kasi sa totoo lang, hindi talaga normal mag-isip ang isang entrepreneur. Kaya mahirap talaga kami intindihin ng normal lang din na tao na, alam mo yun, hindi, kasi kami masyadong mataas yung mga pangarap namin, tipong imposible talaga. Pero syempre kami, inaaral namin yun, nagkakaroon talaga kami ng pananaw o nakikita talaga namin kung ano yung meron dun sa pupuntahan namin. Kaya nagsiset talaga kami ng mga goals, big goals para sa ganun, ma-align lahat ng mga pinagagawa namin sa araw-araw. So, ayun lang, yung mga mahalagang bagay na natutunan natin. Ko na rin yung pagkakataon na to, salamat sa kay Mrs. dahil sa pag-intindi sa akin, dahil sa alam ko naman na mahal niya ako eh. Siyempre mahal ko rin naman yung mga asawa, mga anak ko, pati asawa ko, siyempre. Ginagawa nga natin to, may yung mga sacrifice, lahat ng hirap, kaya nating banggain yan dahil para sa kanila to. Kaya lang, kung hindi hindi talaga ako yung thoughtful ba yun, yung hindi ako nagbibigay ng bulaklak, actually ako pa binigyan, basta hindi ako ganun. Pero thankful pa rin sa pag-intindi. Kahit pinapagalitan natin yan,
Basta matindi yung mga inano natin, mga nakaraan. Kaya thankful dahil hanggang ngayon kumapit pa rin, hindi pa rin siya nagsawa na suportahan ako. Lalo yung mga anak ko, kahit minsan nagagalit ako o minsan kulang yung time ko. And then sa nanay ko, sa lagi pagsuporta sa mga kapatid ko, thankful. Thank you very much. Kay kasosyong Arvin din at sa ibang mga kasosyo din na naging kaibigan natin. Parang dahil sa nandyan kayo, nandyan ang KMG, meron tayong sandalan, meron tayong kakampi talaga. Kung walang nakakaintindi sa atin, ako naniniwala talaga ako na yung sa paligid natin, bihira lang yung taong sumusuporta sa atin. Kaya sinishare ko to para sana maintindihan din. Kasi kaming mga entrepreneur, kailangan din namin ng malaking suporta. Tao lang din po kami, nasasaktan din. Alam mo yun, pero tuloy ng tuloy pa rin kami, hindi kami susuko. Ang dami ng iyak na dinanas, ang dami ng hirap. Kaya nagiging matibay na rin kami. Nagiging normal naman yan. Kaya tanggap namin. Kaya, pero sana maintindihan nyo na iba lang talaga kami mag-isip. Kakaiba talaga kami. Yun lang, suportahan nyo kung sa pamilya nyo merong isang negosyante o merong isang entrepreneur na gusto mag-execute, tulungan natin. Suportahan natin kasi naniniwala talaga ako na ang entrepreneurship ang isa sa mga paraan para mabago yung henerasyon natin, para mabago yung kapalaran natin. Hindi yung lagi na lang tayo asa sa gobyerno, asa sa kung sino. May kakayahan tayo. Meron tayong pwedeng gawin. So, suportahan natin. Malaking bagay yun kung merong isa sa pamilya o mga kaibigan na naniniwala dun sa pinaglalaban ng isang entrepreneur na kamag-anak nyo man o kaibigan yan. Yun lang, samahan nyo pala ako sa page ko na Creative Mind PH. Doon sinishare natin yung mga execution natin na kakaiba with creativity. Dapat meron tayong mga ganon. Hindi lang yung ordinaryong execution. Dapat creative mind tayo. So, yun, sa lahat ng mga entrepreneur, keep moving forward, walang susuko, kahit ano man o ano mang naririnig nyo sa palibot, normal yan. Meron tayong community, pwede tayong lumapit, pwede tayong PM nyo ako kung meron kayong tanong or willing po kaming i-share yung mga na-experience namin. Kung mag-alala, hindi lang ikaw ang dumadanas niyan. Tapos na kami dyan sa 9 years ba naman na dinanas namin. Ewan ko na lang kung ano pang hindi namin na experience. Pero handa pa rin ako. Handa ako kahit ano man yan. Ano man yung ibigay sa akin. Excited ako. Kasi ako tanggap ko na ang buhay entrepreneur ay it's a solving problem. It's a game. Kaya bigyan niyo ako problema. That's my game. Yan yung laro ko. Kaya sana ganun din tayo lahat para alam mo yon, hindi tayo ma-burn out, hindi tayo maging excited tayo, inspired tayo dun sa mga problemang susolusyonan natin. Kasi achievement yun eh. Pag nasolusyonan mo yon, yun learning yun. Achievement sa atin yun. Kaya yun lang. Follow nyo pala ako sa YouTube channel at saka Facebook account ko. Subscribe and hit the notification bell para notify kayo kung meron tayong mga bagong upload para mas marami pa kayong makuha o matutunan sa atin. Hanggang sa muli, yun lang. Lagi tiwala sa sarili and then maging tapat lang tayo. Maging mabuting entrepreneur. Huwag lang susuko and then ibibigay sa atin yan hanggang hindi tayo titigil. May awa ang Diyos, nakikita niya kung sino yung mga deserving na mga entrepreneur. Kaya keep it up. Happy New Year. Exciting. Kita-kita tayo sa 2025. Madami tayong tatrabahuin. Thank you.